Kung po gusto niyo bigyan kay piso, tapos yung suporta niyo, yung kakainin niyo, nag-gets mo ba? No? So parang ako nalulungkot ako na although hindi ko po ginajudge no, huwag niyo pong kung yun yung nasa puso nila, it's between God and sila po, yung church po nila. Pero tawag dito tayo, kahit na nagsisimula po tayo, so hindi naman, kahit nag-start po tayo, hindi po mataas yung namin, pero nag-start tayo mag-support 500 a month sa local po, sa kasama. Tapos, tawag dito, every month po yun, wala tayong, sa biyaya ni Lord, sa faithfulness din po ninyo, sa biyaya ni Lord, wala po tayong palya. Every month po, nagbibigay tayo. At sana, hindi lamang po this year, di ba, sa mga susunod. Kaya nga po yung faith promise, increase. Dapat yung pananampalataya po. Di ba sabi ko sa mga bata, ano yung faith promise? Carlo? Pinangako mo kay Lord na every Sunday na may pananampalataya. Hindi lamang po pinangako ko ito na mayroong pananampalataya. Kasi pinangako mo na every week. Ngayon, hindi mo alam anong mangyayari in the future. Tama po. Pero ibibigay mo pa rin. Diba po? So kami, sa ano po namin, no? Sa biyaya po nila, wala natutunan namin mag-faith promise tithes. Kahit isa pong Sunday. Faith promise. Wala po kami namis. Kahit tignan niyo po yung record natin. Pero, nagtataka nga po ako sa kanya, mas malaki yung faith niya sa akin. Ganito po yung income namin. Pero ang taas ng faith promise niya. Totoo po yun, ako po yung witness. May times na 2 weeks po, 100 lang pera namin. Kasi nailabas na yung tithes at faith promise. Buong buwan, hindi po namin gagawin yun. Kung ano yung natira, yun lang yung kagastusin po namin. Pero, never nga po kami na kumain lang ng 100 pesos sa buong 2 weeks. Kasi po, alam niyo, paglabas namin bigla, eto, bigyan kita ng 3,000, bigyan kita ng Kumbaga, makikita mo yung provision po ni Lord. Kumbaga, hindi mo alam pero naitabi mo na. At kahit anong mangyari, kasi po, minsan merong ay Lord, kasi wala na po kang pagkain ngayon, kunin ko muna. Hindi po. Nakatabi ngayon, walang yun. So, magbibigay po kami. So, kahit ano pong mamiss dyan, kahit wala na kaming pera, nakatabi po yun. No? Tapos po, ayan, alam ng mga treasurer, meron po kaming treasurer at secretary. Para hindi po kami meron kaming transparent yung kasi, pera po yung pinag-uusapan. So, may resibo yan, di ba? May times po na may nakaresibo sa amin. Pero hindi namin alam kung ano yun. So, hindi namin siya i-record doon. Magagastos sa amin. Diba? May times po na gano'n. At may times na, ganito po, sa church po, kasi po, pag every Sunday, magagastos talaga lahat yan. Every Sunday. May times po na negative. Negative po yun, ilan yung negative na huli? 5,000. Ibig sabihin po nun, nag-abono kami. Ibig sabihin po nun, kahit na mag-abono kami, na hindi namin kinuha dun sa basta masuportahan lang po yung, kasi naglabas kami ng 3,000 po para po support sa missionary, diba? Pero wala pong pondo yung ngayon. Pero, hindi po yun na, wala tayo, ganyan. So, titigil tayo. Sana po, maging faithful at mag-increase pa. So, kami, pinag-pray na po namin, yung susunod na i-commit po namin sa Panginoon dito this second week ng March po. Kaya sana mag-interest po tayo. Sinabi ni Pastor na 1,000 daw, tapos po sila, sa nagdagdag na 10. Sana huwag lang po tayong dumating sa gano'n, no? Yung mag-degrade yung, kunyari 500 naman, yung pinangako natin. Tapos maging 300 na lang, maging 200, hindi po. So kasi po, ang iniisip po namin ay yun yung commitment mo sa kay Lord. So, hindi dapat mag-iiba yung commitment mo. Parang kapag commitment mo ka, hindi pwede, hindi na-provide ni Lord. So, next week na lang. Hindi ganito. Hindi po. Si Lord po yung bahala doon. Pero, depende, paano po yung faith natin? Ito po, yung pananampalataya natin. So, may times po talaga, minsan wala kami, 100 lang, 2 weeks. Tapos minsan, lalo na po ngayon, pag 5 weeks,
Di ba po pag month, kahit pa paano, may sobra pa kami ng konti. Pero ngayong March, 5 weeks. May bibili ka pa ng gatas, bibili ka pa ng pampers, pagkain mo pa sa araw-araw. Pero nakatabi po yun, ito lang sa amin, 1.5. Isang buwan na yun. Pero, makikita mo, hindi 1.5 lang kinain namin sa buwan. Kasi makikita mo po, faith ni Lord, faithfulness niya na ito-provide. Pero depende sa, sabi na nga, attitude sa pagbibigay. Pwede kasi tayo magbigay eh. Gusto nga po mag-testimony. Pwede ka magbigay eh. Kasi required ka lang, o ganito, ganyan. Hindi. Lord, ito na naman po. Inuuna ko po kayo. Ibigay ko po ito kasi mahal ko po kayo. Lahat po na gagawin natin sa church dahil mahal ko po kayo. Yun po yung magmomotivate sa atin. So gusto ko lang po i-share. Pag-pray niyo po na pag sinuportahan po natin sila tatlo, sana po ay maging faithful po tayo. Diba? Hindi po yung pagdapalya, hindi faithful. Kaya sa biyaya ni Lord, sa buong year, nung nag-umpisa po tayo mag-support ng tatlo ng nakaraan, wala po tayong palya. So sana, kapag lumaki na yung church natin, hindi tayo magpapalya. Diba po? So salamat po sa inyo. Tawagin ko na ang ating testimony. O yun, sige, si Steph. Gusto ko lang po yung testimony about sa school ko. Tinestimony ko lang po sa mga young people, sa mga iba po na mga nung nakaraan po, sobrang nahihirapan po ako sa subject namin na PE. Kasi alam naman po namin sa PE, puro sayaw at puro sa pagsusuot ng pants. Pumapasok po ako sa subject niya na, una po, hindi po siya naniniwala na hindi po sumasayaw sumasayaw po yung mga baptist kasi meron daw po siyang kilala na baptist na sumasayaw. So, naging po ako ng letter kay pastor, pinadala ko po sa kanya, binigay ko po, tapos naging okay na po. Pero, nung natapos po noon, dahil puro performance ko mataas sa kanya is pagsayaw, hindi po ako nagpe-perform sa kanya. Naghihingi po ako ng ibang performance na gagawin. So, akala ko po okay na. Tapos, nung pagpapasok po sa subject niya, lagi na po sinasabi, magsuot daw po ng PE attire. Ay ako po, pag pumapasok po ako sa subject niya, nagsusuot po ako ng kulats. Tapos, sinasabi niya po na pagdating niya, lalabas na daw po ako kasi hindi daw po ako naka-PE attire. So, nung malabas po ako, naghihintay lang po ako sa labas hanggang sa matapos po yung subject niya. Tapos, nung cards out na po, hindi ko po in-expect na siya yung pinakamababang grade na makikita ko. Hindi po ako sanay na meron akong 7 sa card. Pero kung iisipin mo, makakontrust ka sa grade mo, malulungkot ka talaga. Pero hindi po yun yung ini-invest natin sa mundong ito. Kasi sabi nga po ni Pastor, pag pumunta po tayo na lang, hindi naman po tatanungin ni Lord na, may honor ka ba, mataas yung grade mo, o pwede ka pumasok sa langit. Hindi po. Kundi po yung mga ginawa mo kay Lord na dito sa makamundong lupa na to, yung ginawa mo para sa Kanya, yun yung dadatnan po natin sa langit. Pero nung nakita ko po yung grade ko, hindi naman po ako nalungkot. Blessing pa din po kasi na with honors pa din po ako, nakasama pa din po ako na patuloy lang po. Ngayon po, kinausap ko po yung teacher ko na sabi ko na kulats po yung susuotin ko, pero hindi na po ako sinagot. So, sa ano po niya, kakausapin ko po ulit siya na confirm ko po na kung ano po yung sagot niya sa akin. Kasi po, meron po kaming PE ngayon na short, pagat po siya na short. So, nag-order po ako pero damit lang po. Tapos, hindi ko po siya sasolid kasi sobrang exit po niya. Tapos, kagabi naman po, nakasama ko po yung kaibigan ko, niyaya po nila mag-bakdo. Tapos, tinanong po nila ako na bakit late po ako uuwi, tapos lagi po nila ako niyaya na magsasabi daw po ako. Sabi ko po sa kanila, Monday, Tuesday lang po ako free. Pagdating po ng Wednesday hanggang Sunday, hindi na po ako pwede. Sabi niya, bakit ganun namin? Tapos lagi yung late yung uuwi sa niya. Sabi ko kasi, then, may ginagawa kami sa church. Tapos, paano mo napapagsabay yun na mag-uumpisa ka na umaga, uuwi ka na gabi? Paano yung mga school works mo, may mga research kayo gagawin sa school? Sabi ko, naisip ko po, oo nga mo, paano ko ba na pagsasabay lahat yun? Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon na nagkakaroon ako ng time management na inuuna ko si Lord, siya yung inuuna ko para tulungan ako ni Lord sa mga schoolwork ko.
may nag-chat nga po sa akin na young people, na sabi niya, Ate Steph, sabi niya, ang dami kong ginagawa, ang daming ginagawa sa school. Sabi ko sa kanya, unahin mo yung Panginoon. Kasi si Lord yung tutulong sa'yo para magawa lahat kayo. Amen. Salamat po sa testimony niyo. Ngayon si Lord, no, hindi niyo alam kung ano yung pwede niyo maging impact sa mga taong nasa paligid. Yung anong Bible sabi kami ng huli, sabi nila parang ngayon nakikilala na yung baptist ngayon, eh, no? Hindi tayo kilala eh. Bakit? Kasi may mga young people katulad niyo na tumatayo at nakikilala ngayon tayo, no? Na kung saan tayo talaga yung totoong tumatayo sa salita ng Panginoon. Okay? And huwag yung isipin na tayo yung lugi sa mga ginagawa niyong ganyan. No? Kaya pinapaayos kayo ng damit kasi ayaw namin kayong masilipan, kayong mga babae, ayaw namin kayong pagnasaan ng iba. No? Kahit anong gawin mo ang pagpapantalon, pwede kang nakikita kasi yung shape ng figure ng katawan mo. Kaya ganun. Ha? Okay, so special number na tayo para makapagtakin tayo ng preaching namin. Just one more soul. Give ka lang. One, two, one, two. This quiet place with you, I bow before your throne. I bring the deepest part of me to learn you alone. I keep no secrets, for there is no talking I've not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. Oh, that is in me, it's yours completely. I'll serve you only with all my heart. Faithfully supply my need according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Sige, tawagin na natin si Pastor para nakikita na ang oras. Okay, muli, magandang hapon po sa bawat isa. Kanina umaga po sinabi ko ano yung bahasa ng good morning. Sino po nakakaalala?
Mahasa ng good morning. Salamat, Pagi. Yan, dahil si Ana yung nakasagot, then may souvenir ka from Indonesia. Kaya katang 500. Keepsake. Bibigyan ng sir. Sino po? Kanino po? Kay ma'am po, yun. Salamat, Pagi. Ngayon po, dahil alas 2 na, ang tawag po, pag 11 to 3 o'clock, may tawag po sila dyan, salamat siyang. Yan, salamat siyang. S-I-A-N-G. Siyang. Pag alas 6 na, sorry. Okay. Yan po. Salamat siyang sa Kusamua. Sabihin, magandang hapon po sa bawat isa. Muli, Pastor Ken, Annette, and Ma'am, and the church. Salamat po muli sa opportunity na binigay po sa akin na makadalaw po. It's a blessing to see you. At least dati po kasi nakikita ko sa Facebook. I've been praying for you. And encouragement po sa akin na makakita po lalo po nagsisimula. Kasi nagsisimula din po kami. So what's happening here, alam po namin yung pakaramdam ni Mrs. ng pamilya. And we're happy and I'm glad personally makita po kayo personally. At this po ngayon, nakapunta po ako dito personally. We could personally pray. Pag sinabi ni Pastor, ano pong prayer request ni Pastor? By just telling us ano yung prayer request man, alam na po namin, nararamdaman po namin kasi nakapunta po ako dito sa inyong lugar. So ngayong hapon po, patutuloy po natin ating pag-aaral. And kayo na pinag-usapan po natin na hopefully that we abound in this grace, which is the grace of giving. Ngayon po pag-usapan natin, what giving should make out of you? Ano bang dapat nagagawa ng pagbibigay sa'yo? Anong dapat mangyayari sa buhay mo pag ikaw ay nagbibigay? So, but before we start, let's open our Bible in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, tayo po tayong lahat. I'll read verse 10, just follow with your eyes until verse 20. Okay, Philippians chapter 4, verse 10, from verse up to verse 20. So the Bible says, in Philippians chapter 4, verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me had flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done that ye communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire food that may abound to your account. But I have all and abound, and I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to your riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. May God be glorified in the reading of this word. Paano po tayo magpapatuloy? Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa hapong ito na pinagawa niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na mabuksan yung salita, mapag-aralan ito, Panginoon. Dahil ko, Panginoon, na patuloy buksan ang aming kaisipan, na puso, Lord, na tanggapin ang inyong salita na may kagalakan. Nang ito po ay lubusan po na yung maunawaan at may sabuhay po namin sa araw-araw po na yung pumumuhay. Salamat po muli sa pagkakataon ito na kami makapag-aral. Dahil ko, Panginoon, kayo po magpala sa aming hapong ito. Dinalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Marami po tayong po. Ngayon hapon po, kung tayo papipiliin, kung tayo magbibigay o tatanggap, sino po dito yung gusto siya po yung magbibigay? Asa ka man. Siya po yung tatanggap. Wala? Si Sir na? Magpakotoo tayo. Lahat po tayo gusto nating tumanggap. Kung saan sabi ko kayo, okay, may bawat po ako dito iPhone 15, sino pong may gusto? Diba? Pero kung ibibigay ko po sa inyo, kanino po ibibigay? Pastor. Pwede, Pastor. Yan. Kaya ko po natanong yan kasi mostly, whether we like it or not, we like the feeling of receiving something. Kasi it's a joy for us to receive. Kasi naisip natin na bibigyan ako nito kasi naisip ako ng tao ito.
o mahal o to, mahalaga ako sa taon to, kaya ako binibigyan. Sometimes, naiisip natin ano ba talaga mas maganda, magbigay o tumanggap. Pero sa pagkakataon, may mga pagkakataon na appreciate natin yung ating mga natatanggap. Hindi rin po masama tumanggap kasi ginagamit po ang bawat tao ng Panginoon na bigyan sila ng kakayahan na magbigay para maging pagpapala sa iba. At malaluan din natin, pag tayo nakapagbigay, tayo din nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Halimbawa po, may nagbibigay po sa amin, hindi po lahat na natatanggap po namin, napupunta lang sa amin, kundi binibigay din po namin sa iba. Sabihin, nagiging channel ka lang po. Daluyan ka lamang ng pagpapala. At hopefully ngayong hapon, sa pag-aaral po natin, yung talata po na ating nabasa, kung i-examine po natin, ito po actually ay thank you note. Ito po yung thank you note ni Apostle Paul sa Church of Philippi o sa Philippian Church. Sa kanyang pagpapakita, as he expressed his thanks, what are the things that we can learn from the Philippian Church? Pagpapakita po, ito po yung actually commendation. Kumbaga, pagpibigay-pugay ni Apostle Paul sa church na to, kung paano po sila naging tapat sa mga pagkakataon na inaakala ng Apostle Paul na wala nang susuporta sa akin. Imagine mo halimbawa si Pastor, sinend out siya ng Mountain View Bible Baptist Church dito sa San Simon. Pero yung Mountain View parang, hello, nasan yung Mountain View? Parang hindi mo nararamdaman. Hindi siya sinusuportahan. But all of a sudden, may galing church isa dito na sinusuportahan si Pastor para siyang Philippian Church. Ang lahat nakalimot na pero ng church na to hindi. So yun po yung feeling ng Apostle Paul, nagpapasalamat siya, he commend this church at hopefully this afternoon, malaman din po natin ano bang naidudulot sa kanila o kay Apostle Paul ng pagbibigay. As we have read, nakita po natin yung talata. As a background, 10 years na po yung nakalipas nung sinimulan po ni Apostle Paul yung ministry niya sa Philippi. Medyo matanda na siya, 10 years. And had resulted na na-start po yung mga churches na to. And the Philippians had generously supported him. Nung umalis siya ng Philippi, pumunta po siya na ibang cities ng Macedonia, Thessalonica, may Berea. Nakikita natin yan sa Acts 17. And when Paul moved south into Achaia po is southern part ng, hindi ako nagkakamali, southern part ng Greece. Ang buong Greece po kasi ito, may northern part, may southern part. Tapos saan po sila yung Book of Corinthians. The Philippians continued to support as he ministered in Athens, habang po si Apostle Paul ay nag-minister sa Athens, sa Greece, and sa Corinth. Athens sa northern part, and Corinth sa southern part, Achaia. As year passed, ang consistent lamang po nagbibigay sa tulong ay ang Church of Philippi. But recently, dumating pagkakataon that they lacked the opportunity to support. Sabihin, hindi natatanggap ni Apostle Paul o walang pagkakataon na matanggap ni Apostle Paul yung suporta ng Church of Philippi. Hindi dahil sa ayaw mag-support ng church, bagkus walang pumupunta sa kanya papunta doon. Tandaan po natin ang panahon noon, wala pa pong Western Union, wala pa pong Palawan Express, wala pa po yung mga social media, wala pa po yung mga text na pasa load lang o pasa money lang, okay na. Doon po kailangan mong maglakbay, either by horse, by walking, or by boat. So, nagkaroon ng pagkakataon na itong church na to, hindi sila makapag-support until dumating yung pagkakataon that they sent Epaphroditus na para magdala ng generous gift ng church para kay Apostle Paul. Kung naisip ko ngayon, bilang kabataan dati, naisip ko, nung nanliligo pa ako kay Mrs. sabi ko, bakit ibang tao, ng mga matatanda nakikita ko, it's very easy for them to give. It's very easy for them to provide. Imagine mo, bawa ito, paasawahin ko itong babaeng ito, ibibigay ko lahat sa kanya, bubuhayin ko siya, papakainin ko, lahat ang gagamitin niya, susuot niya, gagamitin niya sa mukha niya lahat. Ako magpuprovide. Ako nagpakahirap mo. Isip ko na trabaho. And then I realized, pag mahal mo pala yung isang tao, napakasalan ko na yung babaeng minamahal ko si Ate Joy. Pag mahal mo pala yung isang tao, it's very easy lang para sa'yo magbigay. You no longer count ang magkano mabibigay ko sa'yo. Hindi kayo nabibilangan. Kasi it's very joy, it's very happy, it's very easy for you to give someone sa isang bagay na mahal mo. At masaya kang makita yung reaction ng tao ngayon na na-appreciate yung binibigay mo. Ganon din yung principle natin pagdating po sa pagbibigay para sa Panginoon. Many people, we really were heard na mahal nila yung Panginoon. We love the Lord. Yes, it's good that we love the Lord. But there are manifestations if we really love the Lord. At isa pong manifestation, ipapakita kung gano'n natin kamahal ng Panginoon, ito po sa pamamagitan po ng pagbibigay. Pagbibigay nila lamang po para magbigay, magbibigay po para sa gawain po ng ating pong Panginoon. At makita po natin principle dito, as many claim to be Christians, many claim to say that they love God, but they are not willing to give and spend for God in His work. Because, believe it or not, because I believe if we love God,
Giving should become an automatic response from an obedient heart. Kasi yun ang sabi ng Bible, that we should learn to give. At pag mahal natin ang Panginoon, at mahal natin ang kanyang salita, at mahal natin ang ginagawa natin ng kanyang mga gawain, is dapat this is a common response, automatic response sa ating bilang mga anak ng Diyos. And giving will become a part of our Christian walk. Kaya po basic yan is a Christian life. Nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nag-witness tayo, nag-share tayo ng God's Word, at the same time, nag-attend tayo ng church, nagpe-fellowship tayo, at the same time, nagbibigay. And these are the basic things that will make us grow as Christians. Na dapat tayo, as bilang mananampalataya, ginagawa natin to as a normal way of our life. And giving should be easy. Kaya makita natin dito sa verse 10, sabi dito, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity." Seemingly, pagpapakinggan mo yung verse, parang nagrereklamo sa Apostle Paul, kasi sabi niya, at last, parang buti naman, pag tatagalogin mo, at last your care of me hath flourished, na buhay ulit. Paul is actually very happy that we are thinking of him again. In fact, they had sent him a gift. Pinadalan siya ng gift, which is siyang offering. He knows that they had been thinking of him, but that they did have the opportunity to send a gift. Now, Epaphroditus, pumunta po si Epaphroditus sa Rome, the way of getting there to give para kay Apostle Paul. So, kanina meron meron tayong binati na magbe-birthday. Si ma'am. May natanggap ka na ba ng mga regalo today? Wala pa. Pero it will be a great experience for ma'am kung may natanggap siyang gift and you really appreciate somebody thought of her thinking na pinapahalagan siya. But even walang nagbigay siya physical ng gift, sabi nga, thought that counts. Maalala lang batiin ka, mahalaga na yun. It means someone think of you, they care for you, they may not know exactly what your needs are, but they think of you. Ganun yung essence ng gift. Kaya may sa pinag-aaral po natin, in expressing love, lalo sa mag-asawa, may tatawag na 5 love languages. Isa po that is giving of gifts. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi mo pwede masabi na mahal po ang isang tao nang wala kang binibigay. Kung talagang mahal mo yung taong to, meron tayong ibibigay. That's why Paul, sabi niya sa verse, "At last your care of me hath flourished again." The word flourish po dito, ibig sabihin means revive. Sa Tagalog, nabuhay ulit. O naramdaman ulit. Na ipadama ulit ng church na to kay Apostle Paul yung pagmamahal sa kanya. When you read the verse, katulad sabi ko na seemingly Paul is resenting why they did not just, but ngayon lang nila ginawa. But in actuality, Paul is giving them a commendation. Kumbaga, binibigyan ng pagkilala yung church ng Philippi sa halimbawa na binigay nila. Imagine mo, no church communicated with me, but only ikaw lang. Baga sa dami ng church na na-establish ni Paul, sa dami ng church na nasimulan niya, ito lang yung consistent. Isa sa mga consistent na nagparamdam sa kanya ng pagmahal yung Church of Philippi. So first, point natin this afternoon, giving should make us rejoicing and not resentful. Sabi ng verse 10, kung babasahin ulit natin, Philippians 4, going back to the text. Philippians 4 verse 10, sabi po ng Bible sa Philippians 4:10, "But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care of me hath flourished again." Meaning Paul is appreciative of their gifts. Na-appreciate Apostle Paul yung gift nila. But Paul is rejoicing not because of the gift itself, hindi dahil sa amount na matatanggap niya. It's not about the gift itself. But Paul is rejoicing, siya yung nagdidiwang because of what their gift reflects. Ano ba yung pinapakita ng regalo na yun? It reflects the evidence of their love for God and most especially their love for God's Word. Sabihin, for them to support Paul, naunawaan nilang may pangangailangan si Paul. As a missionary, kami po may pangangailangan kami. But we cannot tell to the churches, kailangan namin to, ito. Kasi we're here to encourage. Kung problema lang pag-uusapan, dami po namin pinaproblema pagdating po sa ministry o pagdating sa pagdidil ng mga tao sa Indonesia. For example, pupunta po kami, mag-visit kami sa isang church, mag-visit kami sa isang member o sa gusto po namin ma-encourage. It's very easy for me, sabi namin, wala tayong mag-visit, hahainan ka ng pagkain, walang problema, may pagkain. May tofu, yung tofu natin dito na piniprito natin sa kanila, ini-steam lang nila yun. Tapos may mga hot sauce sila. May tofu, may mga iba-ibang pagkain dyan. Lalatagan ka na ng pagkain, daming pagkain, hindi ka mong problema. Pero ang problema, daming langaw.
At hindi nila bubugawin yung langaw. Sabi mo, Pastor, ba't binubugaw mo yung langaw? Ayun, kasi person ko yun eh. Kasi daming langaw, magkasal mo na tayo. Hindi, Pastor, mong bugawin. Ibig sabihin, kaya po yan may langaw. Kasi po, ibig sabihin, wala yung preservatives. Kaya sa kanila, okay lang may langaw. So habang nag-visit kami, nag-aan sila ng pagkain doon, binabantayan ko yung langaw sa dumadako. Sabi ko sa pinakailanan ko kunin. Dahil pag-prepare naman. Tapos kukunin mo yung nakakain ka na, okay, sold. Sabi, Pastor, gusto niyo po ba ng iced tea? Ang tawag na este. Sabi ko, Santo este. Iced tea na este tawag. Nagtipa siya ng iced tea, medyo mainit na water, magaya kasi powder sila. Tapos kinuha yung tubig. Pastor, hindi pa kalamigan, teka lang. Kumuha siya ng ice sa lupa, pinupok. Tinubog lang sa balde. Eh yung balde parang isang taon na yung ginahugasan. Ilagay sa ornament mo, Pastor, pag may iced tea. Ikaw ba ma-appreciate mo yun? Inom, siyempre, inom. Sabi ng isang, or sanay ka ba? Nasanay po ako dyan kasi laki ko itong doon. Lumaki po ako sa hirap saan. Alam ko po lahat ng mga yan. So, it's easy for me to appreciate that. Pero kung ikaw may bigyan ka ng ice ganun, parang apostle, pa-appreciate mo ba yun? Na-appreciate ka because of the gesture. Ginagawa nila not because para magpaibig. Ginagawa nila because their heart is there to serve. Na kahit mahirap ang pamilyang to, they try their best to serve para ma-win yung kaluluwa. Kasi Apostle Paul, he was rejoicing not because of the gift na nakatanggap niya, but because what it reflects. And every time tong member namin na kasama namin nag-visit o yung mga members na may gusto kami i-reach out, nag-prepare sila ng food, even it's hard for them to prepare. Nagpo-prepare sila. At minsan, ang visitation po namin doon hindi po umaga or hapon, doon po ang visitation is gabi. Nag-start po kami alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Why? Kasi mostly po, people are working from Monday to Saturday. Ganun po yung kanilang work time. Tapos, from 8 to 5 hours. So, makapag-visit ka lang gabi na, tapos linggo, syempre, pag church mo lang sila makikita. So, we have to visit them at night time. Syempre, kung tatlong bibisitahin mo, lahat yun magpe-prepare ng pagkain. Lahat yan sabihin nila, hindi pwede. Kasabihin sa'yo, Pastor, ubusin mo yun, ka pwede umalis, may ubus yan. Kasi culture nila. Imagine mo, dito, para pa sa pagkain. Kasi isipin mo, ayoko na magbisita. Kasi busog na ako. Pero it's a blessing. Kaya minsan sasabi namin, may mga workers kami sa church, ay kasama ka. Bakit po, Pastor? Basta mag-visit tayo. Doon ang tingin na sa Pastor sobrang taas. Kapag dating ko doon sa church, ayaw nila akong paglinisin, ayaw nila akong pagawin. Sabi ko, hindi pwede. We're here to serve. Parang we're here to serve. Wala pa. Parang SM lang. Why? Kasi ang tingin nila, pag mataas ka sa posisyon ka na, hindi ka magtatrabaho. Dapat sa kanila, ang tingin nila sa posisyon, kung taga-utos ka, even sabi ko, the Lord Himself came here not to be ministered, but He ministered. Kami pa kaya? So we try to teach them through our thing. Kasi pwede ka magkaroon, kaya marami doon nag-deserve maging pastor. Kasi sa kanila, because ang hirap ng education, ang Bible school considered sa college degree. So, ang dami nagpupultan, ang dami nagpupunta sa Bible school, but you never know kung talagang nandun yung heart nila. O andun sila para magtrabaho. So, if we could see the gifts that we are receiving at Apostle Paul, it reflects something that it shows that how much they love God in the Word. Kaya sabi ko kanina, you can give without loving, but you cannot love without giving. It measures your love for God and His cause, or for His work, and show deep concern for the soul and the missionary sent out. Kaya lahat po na nagsusuporta po sa amin, even how small or how big it is, we appreciated it. Because it's not just for us, it shows how much they cared for the souls, for the Indonesian people. Kaya sabi iba, ba't ang dami naman sa Philippines, magpunta ka pa sa Indonesia? Alam niyo po ang Indonesia po, 17,000 island. Sa atin po, 7,107. Depende pa kung high tide o low tide. Diba? So po, 3 Pilipinas ang kasya po sa Indonesia. Napahaba. Pahaba po kasi yan siya. At ang time zone po namin doon dalawa, isang advance ng 1 hour, late ng 1 hour. Depende kung saan part ka ng Indonesia. At ang temperature po namin doon, sabi ko pasok kanya, Pastor, nagtatakay ba, hindi ka pinapapawis ng missionary. Hindi po kasi sanay kami sa init. Doon po yung alas 12 natin dito, 7 o'clock po in the morning, yun na po yung temperatura namin. Ganun po siya kainit. At yun po, naglalast po for 10 months, ganun siya kainit. Kasi lahat 10 months na summer, 2 months lang po yung tag-ulan. Ang tag-ulan po nila ngayong buwan ng July at August. So sanay po kami sa init. At doon po walang bagyo. Ulan lang, meron maya-maya tuyo na kasi sa init. And you can see here the spiritual concern that every time po tayo nagsusupport ng missionary wherever it is. Sabi nga po sa po dito, Paul told the Philippians that the gift had caused him rejoice
be greatly rejoicing in the Lord is not the gift that he is joyful for, but the spiritual concern that the gift demonstrates. So every time you send a support to your local missions or to your foreign missionaries, hindi yung gift ang nakikita namin as missionary. Ang nakikita namin, yung pagmamahal na kasama nun. Yung concern na kasama nun sa kanilang maaabot nun. Like every time we reach a soul, and every time we encourage the young people, every time we encourage a soul na nandoon, it's a great encouragement sa kanila na may missionary na pumunta doon para mag-share ng gospel. And the maturity that displays as they obey God. So kami din, as missionary, nag-bless kami sa mga churches na nagsusupport us namin, but it shows maturity. Na kaya ako sa pinimang kanina ni Pastor, as young as you are, almost magto 2 years pa lang kayo as mission, na that you are participating in the mission, that shows maturity. Kasi diba, pag bata, pag lumalaki, anong malilin mo sa bata? Mine, akin yan. O magbibigay ka mine. Wala ka makikitang 2 years old na mosi magbibigay. Ganun din ang spiritual status natin. Kung 2 years lang tayo sa Panginoon, lumalaki sa Panginoon, and now that you are giving me, that shows maturity in our end. It's not about the amount, but it's all about, sabi pa the attitude of obeying what God commands to us to do. And we must understand that the Church of Philippi, dahil part siya ng Macedonian Church, kapag pinag discuss natin, they are poor and persecuted church. Katulad na sinabi sa 2 Corinthians 8, 2-3, basahin ko ulit, how that in a great trial, affliction, and the abundance of the joy and their deep poverty abounded into the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power their willing of themselves. So Apostle Paul, alam niya yung hirap ng mga church na to. Kaya nga nung nasa Thessalonica siya, sabi ng Apostle Paul, hindi ako magkukulit, hindi ako hihingi ng support from you as a new church, because tinitrain pa lang yung church of Thessalonica. Sabi niya, he labored with his hand to provide for his need. Kaya sabi sa 2 Thessalonians 3, 7-9, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable any of you. Kumbaga, hindi kami maakusahan na nagpipitch kami para bayaran o kumikita. Hiningi namin yung pera para pagkakitaan namin. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Na yung church na to, as dinidin ni Apostle Paul, dumating sa point nag-mature, naturuan magbigay, matutog sila magbigay, continue on. But at first, Paul was trying to avoid the church. He was preaching for the money. So he chose to become tent worker, tent maker. A new church where he was ministering. Instead, he supported himself by making tents. Paul is rejoicing because Paul believes that their giving benefited them more than he who receives it. Kaya pag nagbibigay tayo, mas nagbe-benefit po yung binibigyan natin. At tayo nagbibigay kasi binibigyan natin. Kasi why? Yung pagpapala po nasa atin. Kasi tayo po yung nagbibigay. Kaya Acts 20:35, yung ating memory verse, I have showed you all things. Go. I have showed you all things, how that so laboring he ought to support the weak, and remembering the words of the Lord, and how he said, it is more blessed to give than to receive. Ang mahalaga po yun. But the verse 17, sabi niya po dito, not because I desire a gift, but I desire the fruit that may abound to your account. Sabihin sa iyong account. Sa iyo nakalista. Sa iyo nakatakdan ikaw ng bigay. At God accounting system, sa accounting po ng Panginoon, our giving is like an investment that never losses. Hindi nawawala. Palagi lang yung nadadagdagan, nag-i-increase. Paul isn't saying that these things because he wants to get money, but he is trying to encourage the church that their ministry and to remind them that their giving is counted to their account. And every time you have a part, God is faithful to give account to whoever it's due. Kung siya nga nagtuturo ng proper justice of give what is due. Due unto Caesar, give unto Caesar. For the Lord, for the Lord. What more, God is the one who accounts it. Alam niya. God gives tracks of what they give or what we give. Whenever we give and support a ministry that is serving the Lord, God give us part of the credit. Kasama tayo dun kasi naging kabahagi tayo. Tanong lang, yung ginagawa mo ba ngayon o yung pagbibigay mo ba, is it credited to your account or not? Hopefully it's credited to your account. Hindi dahil, Nay, church tayo na yung 20 pesos, bibigay ko pa yung promise ko. Dapat sa'yo yung galing. Yung binibigay sa'yo, you save it and give it to the Lord. Whatever how much is it. Yung anak ko, ngayon nangingi sila sa akin, pero daddy, allowance namin. Yung mga bata, bibigyan ko sila mga 10 pesos a week. Bibigay kayo, magkano yung tithes, magkano yung promise. As early as now, we have to train our children to give.
So pag nakasayanan nila yun, it's very easy na lang to let to give. Question is, ngayong hapon po, sino po dito gusto ng 5 milyong piso? Siyempre lang, tayo gusto natin yan. Diba? Kung bibigyan ko po ko ngayon ng 5 milyong piso, saan niyo po ito i-invest? Maaling sasabi sa atin, bibigyan ko sa church. Kaya mga 10% bibigyan ko sa church. 10% bibigay ko sa faith promise, the rest bibigay ko sa magulang ko. Okay, bibili ako ng bahay at lupa. Okay, bibigay ko ito sa mga anak ko para sa pag-aaral nila. It's very easy for us to say that, but sometimes I don't like to believe. Why? Kasi nga ngayon, kumikita lang tayo ng magkano lang. Magkano lang kita mo sa isang buwan, pagpalagay mo 20,000 a month. Are you giving that 2,000 pesos as your tithes? Are you giving above beyond your tithes? Now, pagpalagay mo 1,000 yung faith promise mo, nagbibigay ka ba ng 3,000 every month out of that 20,000? Kasi pastor, yung billing namin, kuryente muna, tubig, grocery, may baby pa ako, diapers. Alam ko yung feeling, diapers, walang katapos ang diapers. Kaya sabi ko, may sister, trade mo na yung bunso natin para tapos na tayo sa diapers. Graduate na kami sa diapers. Pag-graduate sa diapers, next year, papasok ko sa school, tuition fee naman. But why? Bakit tayo yung mga ganito expensive? Because God wants us to trust Him, not our own self. Gusto po ng Panginoon, pagtiwalaan natin siya mag-provide sa atin, hindi yung makayanan natin mag-figure it out, figure in. Sabi ko nga before, katulad na train kami sa Berea na magbibigay kami increasing every year. Minsan hindi ko na tinitingnan yung promise ko. Sabi ko, Lord, at the time ka kasi, nakukompute mo na ilang sapatos yung mabibili mo doon, ilang barong na yung mabibili mo doon, o ilang ganito na ilang gadget na mabibili mo doon. Talaga nang pala, pag mahal mo yung ginagawa mo at mahal mo yung gawain ng Panginoon, it's very easy to give. Parang katulad ng mga pagmamahal mo sa asawa mo, dahil mahal mo yung asawa mo, it's very easy for you to give. Pastor, hindi ko mamahal asawa ko, kaya ako ibibigay. Hindi rin yung principle na. What I'm trying to example lang, the proper relationship, if we love God and we love His work, it's very easy for us to give. Kasi andun na yung puso natin. Yung ibig sabihin. That's why it says, mahalaga, sabi ng Luke 16:10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Question is, are we faithful in little? Let's start with little things. Whatever you have, sabi nga ng Bible, give it to the Lord. As you set aside your tithes and you give your faith promise, even how little it is, be faithful. And you'll see how the Lord blesses as the Lord provides for you. Just recently, share ko lang kasi ng testimony sa mga pera. Gusto ko rin mag-share testimony. Recent blessing lang namin. As we go here sa Philippines, syempre computed na po namin yung pamasahe, everything. Lahat po naka-set aside na yung faith promise namin, bigay na. So pagdating po namin dito sa Pilipinas, yung support po namin ngayon for this month, nakatanggap natin. So we already set aside the offering, tapos sa repas of tithe, faith promise, as bills, tapos konting ipon for the monthly visa, monthly rent, nagtatabi din kami nun. Tapos ito na rin natira. Sabi ko, grabe, dito po, kulang to. Ako po kasi nakikip ng record sa amin. Before po una si Mrs. pero na-stretch siya pa paano mag-stretch. Sabi ko, sige, ako nang bahala dyan. Ako magkikip ng record, bibigyan na lang kita. Ako yung mag-stretch for us as the Lord provides, as the Lord gives. Kasi si Mrs. po dati, pag siya naghahawak ng pera, pagdating pa lang po ng March katapusan, nag-love gift po kami. Ihiwalay naman yung price, wala problema yung faith promise. Pero lahat po ng bills, na third day, bayad na lahat. Kumbaga lahat, bayaran niya na. Sabi ko, wag ganun. Dapat you let the money roll as needed. Kumbaga, kung ito na yung deadline, tsaka magbayad. At sa ating before, hindi kasi hindi mo alam yung mga surprises na marami sa ministry. So ako ganun po, as a stretch, sabi ko, Lord, kulang to pag-uwi natin ng Pilipinas. Hindi to aabot ng isang buwan. Sabi niya, tapos sa lahat po sa dami po ng churches na kinontak ko na gusto kong puntahan para mag-report, wala po sumagot sa akin na, yes, missionary, punta ka. Kayo lang po isa sa mga sumagot. At kayo lang po yung actually nag-imbita sa akin na hindi ko pinili pastor punta ako dyan. Kayo po yung nag-imbita sa akin dito. That's why I'm so appreciative na imbitahan niyo po. Not only to see you, at the same time to get to know you. Para alam po yung ipag-pray ko sa inyo. Send is a blessing. We're not after the money, we're not after the love gift. We're after the blessing of God to us as we obey the Lord. So nagre-report po kami yung ginagawa. Siyempre, as we computed it, sabi natin kulang to. But you know what? Kahit wala pa akong schedule itong mga nakaraang linggo, a person na hindi po namin nakita for so long, nakita po kami ulit last week.
pumunta po talaga siya sa Church of Berean. And he gave my wife, hindi ko alam, he gave my wife an offering, parang para sa inyo, parang lagnan niya sa'yo. Mag-asawa sila, wala pa silang anak, nagbigay sila sa amin ng envelope. Hindi naman alam kung magkano. Sabi, naisip ko siguro mga 5,000 and 10,000. But he gave us $500. Parang pupupit mo, wow, that's already enough for us for this month. The Lord knows. Hindi kami nang hingi, hindi kami nang beg. But we obey the Lord. Yun yung blessing, special blessing. Na yung blessing ngayon, hindi sa amin lang yun. Dahil special blessing siya, dahil hindi siya nanggaling sa support, hindi siya nanggaling, siyempre magbibigay ulit kami ng panibagong tithes, panibagong faith promise. Yung the rest of the money, we could help to other people then. Extend also our blessing to others. So sometimes the Lord works that way. It's not about us na keep lang. Dapat meron din tayo magbigay. As we give, the Lord provides, Kumbaga, hanggat po kasi ang palad mong willing ipagamit sa Panginoon, dadaloy at dadaloy lang yung blessing ng Panginoon. Pero kung isasara mo, may hawak ka pa eh. Paano mo lalagyan isang bagay na may laman pa? Yun yung principle ng giving po namin. Nagpuro din namin sa church. Unless you allow the Lord to let that hand use wisely and let the Lord flow it through you, God will continue to use. So secondly, not only giving should make us rejoicing and not resentful. Secondly, giving should make us victors and not victims. Dapat ang pagbibigay sa atin nagdudulos sa atin ng katagumpayan, hindi pagiging yung feeling ng biktima. We are victims. Verse 11 and 12, ano po sabi ko? Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. If there is a person that could be resentful or can be bitter and angry, that is Apostle Paul. So dami ng pinagdaanan niya sa buhay ministeryo niya. Sa sulong niya para sa Ebanghelyo, ang dami niya na-experience na hindi magagandang bagay. Kung meron mang pwede magreklamo, si Apostle Paul yun. But Paul did not allow his situation to hit him up. Hindi hinayaan yung sitwasyon na kainin siya ng sitwasyon. But he chose to be victorious rather than to be a feeling victim. Kasi minsan may ganun tayong mentality. Kawawa naman ako. Ang hirap-hirap naman sa ministry. Mag-aaral ka pa ng ibang lingwahe. At dahil mong pagkain, bawal kainin. Miss na miss namin ang gravy po sa Indonesia. Kasi lahat po ng fast food doon, dalawa na nga lang, wala pang gravy, lahat po hot sauce. May McDo, yes, may McDo. Pero yung chicken na lahat hot sauce. Tingin ka ng mayonnaise, may hot sauce din yung mayonnaise nila, kulay-kulay. Tingin ka ng ketchup, may halo din hot sauce. Wala silang gravy doon. Wala po silang kutsara tinidor. Pagkain po na ng kanin doon, bubuksan mo yung kanin na nakabalot, parang burger. Kagatin mo. Kukunin mo na isang kamay, pangkagat mo sa manok. Pero lang silang hugasan ng kamay. Wala silang kutsara tinidor. Kaya yung mga anak ko, pagpunta ng Pilipinas, kaya ka sila kumain. Dampot dito, kagat dito, wala nang kutsara tinidor. Kahit may kutsara tinidor yung mga, minsan namin di sila kumukuha. So tinuturuan na yung mga anak namin, please, may kutsara tinidor kayo. Kasi naman kaya sa mga churches, pag wala kayong manners. Pero actually, ganun po yung kultura ng mga Indonesia. Sabi mo kay Pastor kanya, kung mahaba yung mesa ng kainan, hindi uso sa kanila may plato-plato na kalset. Kaldero po yung nakalagay doon. Kukunin na lang nila ng kamay nila. Wala pong paabot po ng paano maabot yung kaldero. Ganun po doon. Tapos pagkatapos silang kumain, kung meron mo silang platong ginagamit, lahat po ilalagay sa ilalim ng mesa. Hindi naman naiintindihan ni Joyce. Ba't ilalagay sa ilalim ng mesa? Yung ganun po yung kultura nila. Tapos panghuhugas sila ng kamay, isang palanggana lang na malaki, lahat ng hugasan ng kamay doon lang. Tapos bago sila umalis, alis na po kami, pastor. Ganun po doon ang kultura nila. Kultura nga nila, pag dumarating lahat ng, late ako dumating, lahat ng member doon, kakamayan ko isa-isa para mag-good morning. Pag aalis din, lahat din sila makikita kami bago umalis. Kaya kung COVID daw pag-usapan, kung may COVID yung pumasok, lahat kami may COVID na. But the feeling of being victors, pwede kasi maging gamitin yung sitwasyon para mag-self-pity, to look at yourself as a victim. But you could see here, sabi nga ng Luke, sabi rin ng Panginoon sa Luke 12:15, and He said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. If you open in Luke 12, allow it to read in verse 16 to 24, sabi doon, and He spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?
And he said, this will I do, I'll pull down my barns and build greater, and there I'll bestow all my fruits and my goods. Parang sarap ng buhay nito, no? Parang, ang problema niya, marami siyang ani. Sabi niya, sisirain ko itong, kumbaga ito yung kamalig niya, sisirain ko itong kamalig na ito, papalakin ko, ibabalik ko lahat ng aking ani. Pwede naman niya saan sabihin, sige, ibabahagi ko na yung kalahati sa mga manggagawa ko, yung kalahati, pagkikitaan ko. Pero sabi niya, hindi eh. I put back my in the barn eh. Sabihin, parang minsan ang attitude natin sa giving, ganun. Meron ka na, pero hino-hoard mo. Hoard ka ng hoard. Eh, bago mo bang mapuno yung isang buong kamalig, yung mga nasa dulo, bulok na eh. Huwag tayo pakinabangan mo na lang. Share it to others. Give what is due to the Lord and use the other part kung gusto mong pagkakitaan. Ito, ginawa niya hindi eh. He put it all there. And sabi niya, I will say to my soul, how thou hast my good, sabi ng verse 19, I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take then eat, drink, and be merry. Minsan ganyan po yung katwiran ng mundo ngayon. Magpapakasasa ako. Masarap ang buhay ko ngayon, marami kong pera. Eat, drink, and be merry. Pero sabi ng Panginoon sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be recorded. Ibig sabihin, that night, mamamatay na tong taong to. At tanong, prepared ba siya for eternity? Kailan niya ba yung Panginoon? Hindi. Then who shall those things be which thou hast provided? Sabi nga dito, so is the laid up treasure for himself and is not rich toward. Dapat pa nag-iimbak po tayo ng ating yaman, dapat toward God. Maging kagamit-gamit dapat para sa Panginoon. And he said unto his disciple, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for the body what you shall put on. The life is more than meat, and the body is more than rain. There's more to life than what we wear. Sometimes, iba, napakaano sa branded eh. Dapat branded too. Eh, pag pinapawisan naman ng branded sa hindi branded, kung meron tayong putok, may putok ka pa rin. Totoo po. Kasi sa Indonesia po, ang mga tao po doon, may branded o wala, pare-pare siyang amoy. Amoy sinigang na bayabas. Common na amoy na po nila yun. Bihira ka na makakita ng Indonesia na walang amoy. So, dapat try na yung ilong mo. At tapos, ganito pa lang, pupunta sila sa bahay, Pastor, visit tayo sa bahay. Makikisir po kami. Siyempre, Mose, makikisir. Bibigis ka, mag-ilang. Doon po sila maliligo. Kultura po nila, maliligo sila sa CR mo. Paglabas nila, same damit pa din. Kukulitin lang na yung damit. Ganun po yung kultura nila. Dahil sa sobrang init, makikishower sila. Same clothes yung susunod nila. At niya yung inda yun. One time, nag-attend ako ng conference. Alam ko, nakita yung post sa Facebook. Nag-attend ako ng conference. Yung mga foreigner na kasama ko, yung damit nila from day 1 hanggang day 5, same lang. Sabi ko, bilib ako. Pero kasi mga Indonesian eh, day 1 to day 5 yung damit na sabi ko, kaya pala nakapakpak lang ito mga to. Ako maleta dala. Kasi mga Pilipino, maliligo sa umaga, bago matulog, maliligo. Kasi mainit na nga eh. Sila, yun din. Nasanay na sa kultura ng Indonesia, day 1 to day 5, same clothes lang. Sabi ko, gawin ko kaya sa Pilipinas yan. Mga amoyak. Marami magiging feeling victim, hindi victors. But anyway, sabi, there's more to, the life is more than meat and the body is more than, there's more to life. Sabi nga ng Panginoon, consider the ravens for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, but God feedeth them. Yung Panginoon nga kayang alagaan ng mga ibon sa parang. Ikaw pa na anak ng Diyos. Kaya mag-provide sa iyo ng Panginoon. As personal testimony, nung nanganak po si Mrs. sa pangalawa po namin kay Giselle, si Pastor po nasa States, Pastor Rick. Sabi niya, sige, you'll take the pulpit to me, the pulpit, you'll be preaching for this month. Sabi ko, Mrs. Love, mamamanak ka ng lahat ang buong araw, wag lang linggo. That Sunday, nung nawala si Pastor, the first Sunday nawala si Pastor, sabi ni Mrs. Love, pumutok na yung panabigan ko. From Paranaque, tinako ko kasi sa PGH. Tapos, ayoko naman ipasa yung preaching engagement ko na sa isang staff na kahit pwede. Kasi pangit po sa amin yung mga preacher parang, Pastor, mag-preach lang kayo. We're ready. Pero dahil ikaw yung inassign, sabi ko, hindi ako po mag-preach. So, as I preach, naglalaro sa utak ko habang nag-preach ako, nanganganak si Mrs. ngayon, Lord, sana hindi cesarean. Kasi ang label lang namin mag-normal. Kasi yung first baby po namin, cesarean siya. So as I was praying, natitempt na ako, offering time, bibigyan ng tayo sa pay promise. I know, sizable amount yung bibigyan natin tayo sa pay promise. Natitempt na si Pastor na huwag bibigay. Kasi kailangan ko manganak si Mrs. eh. Hindi ko alam kung magsisesarian ba siya o hindi ulit o normal lang. But you know what? I trust the Lord. I gave the offering. Then, without me knowing it, I passed the young people ministry dahil ako po nag-ahawak ng young people ministry 3 o'clock hanggang 4:30. Usually, I preach also in the after na young people, then preach also in the evening. Sabi ko, di ako preach sa afternoon ng young people.
I give it to the one of the leaders that we train. And without our knowing, yung leader po na inassign ko, sabi niya, hey, mga young people, si Ate Joy ngayon nanganganak, let's help Kuya O, tawag ko na sa Kuya O, and let's give an offering. Hey, iyak ako pag naaral ako. Kasi, the same offering po na binigay nila sa akin, is the same amount na pinang-bail out ko sa business ko na nanganak siya. I didn't instruct the young people to give. But because their heart, listen and feel big, kaya na yun ni Kuya O, kaya na naman. But because of God's faithfulness sa amin, sa buhay po namin, He moved this young people leader to tell the young people to give an offering. And that same amount na ayaw kong ibigay sa Panginoon, yung amount na binigay ko sa offering, God doubled it. Amen. And the same amount na pinang-bail out ko. Habang hinahabol ko yung, huwag niyo pong isara yung office. Kasi pag isara yung office, kinabukasan, panibagong billing yun eh. Sabi ko, humabol ako on that afternoon, nung lalabas na si Mrs., sinabol ko siya, magbabayad ako para ma-bail out na siya kasi nag-normal delivery si Mrs. So it's a blessing na yun the same amount na binigay ng Panginoon. At hindi ko makalimutan yun. Kasi when we surrender our life to the Lord, we're able. Ako po, engineer ako by profession. Kumbaga, pag meron po kasi yung people namin na may gathering na ganito, pag nagutom po si Kuya, tara, kain tayo. Kahit saan kami pumunta, sagot ko po lahat ng bayan. Si Mrs. din po nagtatrabaho siya before sa airlines because of the language that he knows, which she knows how to speak Bahasa. Nagamit na po yung language learning niya na mag-work siya sa isang international firm, sa international na nakikipag-usap siya ng Bahasa. Yung salary po ni Mrs. is twice nang natanggap po sa trabaho ko. So kung sa able lang, able. But when we surrender to the Lord, we give it all up. And now that the Lord have been faithful to us, sabi ng nanay ko, magma-missionary ka, magpapastor ka, bagong pamilya ka pa lang, ilang taon pa lang yung nag-surrender for full-time ministry, nag-missionary ka. Sabi ng boss ko sa akin, huwag ka na mag-resign, ipopromote na nga kita next month. Ito na yung sahod mo. Sabi ko, hindi po, kasi cut code mo. Kasi iba iniisip, kaya nag-missionary kasi wala siya magawa sa buhay nila, hindi po. God has told us. And as we follow the Lord is also faithful. He provided for everything. Ngayon, 3 na po anak ko. Hindi naman po kami namatay sa gutom. Hindi po kami namamaling ko. Sabi nga ni Ma'am, 1.5 lang, pero minsan isipin mo, paano kami nabuhay ng 1 month? The Lord provides. At least dito sa Pilipinas, wala kang conversion rate. Pag dito sa Pilipinas, from peso, pagpupuntahin mo, kailangan ng ABC i-convert sa dollar, tapos sa dollar pupunta ng rupya. 2 beses magpukonvert yung support namin. So sa conversion rate pa lang, talo na kami. But we cannot say, Lord, ba't gano'n? Hindi. But because God is faithful. We could have feeling victim, pero hindi. God is true to His word. He is faithful enough to prove Himself to us na kahit ano kami sitwasyon na yun, yung mga nag-worry sa amin dati, napatunayan ng boss ko, binalikan ko yung boss ko before, binisita ko, okay naman ako. Hindi kami namatay sa gutom. Yung parents lang nag-worry sa amin before, okay naman. The Lord has provided for us. And sometimes we use this situation to eat us up, to become victims. But God wants us to be victors. God wants us to be victorious. Or we allow the Lord to work in our life. We could have thought of any reason, katulad sabi dito, we cannot participate in giving this year, Pastor, kasi because we don't have much. Sila bang meron? Kami din naman wala. Lahat tayo wala. Pero lagi pero sabi ko, wala kang budget, pero meron. So set a budget for that, or give whatever the Lord gives to you to your heart, give it to the Lord. Because we are poor. Kung sa poor sa atin, may mas mahirap pa po sa atin. I've been to Indonesia. Believe me or not, akala ko mahirap dito sa Pilipinas na pag nasa scholar ka nakatira, may mas mahirap pa po doon. At nakita ko yan sa Indonesia. Na parang magpakita ka lang ng konting libre mo lang sila ng mawa, ng milk tea, mayaman ka na doon, parang libre ka ng milk tea. Samantalang tayo nakakabili ka ng milk tea, magkano 20 pesos. Kasi sa kanila lahat, mahirap ang buhay. And because we have other priorities with our money, it's true, we have responsibility. That's why we have to be good stewards. Yan ito sa akin ng Panginoon. Na every time that God provided for us, every time po kami may natatanggap na pera, na either support o hindi support, what is God intended for this? Kaya ito pinagkatiwala sa iyo. Kasi kaya yung binigay sa kasi may paggagamitan mo. And you have to find it para saan. Hindi yung, katulad may church. Katulad po church namin sa Berian. Ang church po namin just recently, last 2 weeks ago, nag-business meeting po kami. Kung sa pera pag-uusapan, ang church po ngayon nag-average po kami na meron po kami 90 family na support. 90 family groups na different parts of the world. Ang balance po namin sa amin kung pay promise is 8 million, if I'm not mistaken. Pwede po sabihin, Pastor, hindi ko man ako sa million para alis na ako. Di ba?
Dalawa lang kaming send out missionary church, si Pastor Kalimbahin tsaka ako. Pwede ko sabihin kay Pastor kasi Pastor, akala na isang million. Gamitin namin sa Indonesia. Pero hindi. The Lord wants us to trust Him how the Lord provides for us. And also, the Lord is very blessing Berean because how good steward Pastor Rick is sa mga binibigyan namin kay promise. So, dapat ganun din po tayo. Hindi dahil may pera, sige. Hindi. It has to be wise as well. And makita po natin, we see how Paul was able to do it. First, he learned. Means to increase the knowledge by use and practice. Minsan, alam mo yung principle eh. But you have to practice it. Sometimes, alam mo yung principle, ito dapat mong gawin. Ito dapat gawin. Sabi nga ni Paul dito, he learned. Means to increase knowledge by use and practice. 1 Timothy 6, 5 and 6. Sabi po, then preserve, perverse, disputing of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. But godliness with contentment is great gain. So we need to learn to be content. Sometimes so tayo choosy. Choosy tayo, bigyan ka ng cellphone. Ay, Cherry Mobile. Cellphone pa rin yan. Sometimes so, we have to learn to appreciate the little things of God. Sometimes ma-appreciate mo lang siya. Pag pumunta ka na dito sa mga lugar, nandito may mga tao na yung even na ayaw mo dito sa Pilipinas, yun lang ang meron sila. And He knows, sabi ng Bible, sabi niya po, Apostle po, He know how to be abased, to bring into a humble condition, reduced to meaner circumstances, to assign to a lower rank or place. We have to learn to abase. Kami po as missionary, as we go to Indonesia, hindi po namin pwede hanapin yung Pilipino po doon. Kasi kahit maghanap ka, wala. So you have to, kaya hindi nga po kami makapag-adobo doon eh. Kasi ang suka po nila doon 100%. Sabihin, pag 100% at yung suka doon, panglinis po nila ng mga CR yun. Pag hinalo mo sa pagkain yung butas ng bituka mo. So gagawin namin, maghahanap kami ni Mrs. na ano bang suka ang pwede. So makakita kami yung iniinom natin gamot na suka. Apple cider, yung ginagamit namin pang suka pang adobo. Konti-konti lang. Tapos yung toyo po nila doon, kahit ilang toyo ilagay mo isang bote, hindi kumukulay. Hindi katulad sa atin, konti lang kumukulay na. Pag nilagay mo naman isang bote, kakulay ng adobo natin. Pero sobrang alat na. So, if gagawin namin yung lifestyle ng Pilipino doon sa Indonesia, una po, walang baboy. Kung may baboy man po, sobrang mahal. Kung gusto mo naman na pupunta ka pa sa Kakayan para makakuha ka ng live cheap ng manok talaga. Kung pupunta ka po ng grocery store, dahil sadya ang kultura po nila, love your local products. Kung pupunta ka sa mga international store, times 2, times 3 ang presyo. Hindi ho kami madalas mag-McDo, hindi kami once in a while, siguro pag may special event, pero yung talagang times 3 po yung presyo doon. Kung dito sa Pilipinas, ang bawa kung nag-McDo ka today, tigkasos ka ng 300 to 400, doon po 1,000 na higit na sa peso natin. So you don't do that. You have to learn to adapt. So, natuto kami kumain ng tempe. Yung tempe nila parang protein pagkain nila. Natuto kami kumain ng mga, ngayon po, sanay na ako kumain ng sili. So, that po kasi yung spices nila doon. Kumbaga, we also adapt. Also, clothing namin doon. Bawal na, ayaw nila naman sa atin sa Pilipinas, gusto natin manipis kasi mainit. Doon po, the thicker the cloth, the better. Kasi sobrang init ng araw. So, mas makapal, mas maganda. Tsaka mas maganda po yung kasi parang hindi sisingaw. So sometimes you think, ang init pa na. Lahat ng maiinit namin dito, dala na namin doon. Sabi ko, walang ulan dito, walang lamig. Okay lang yun, protection. So you just have to have the right perspective. And sometimes, Apostle Paul also learned that to be abased and to be abound, to have in abundance or to exceed in measure. Sometimes pag may blessings siya. Pag may blessings siya, Lord, really enjoy. Pag may nalibre siya sa hotel, enjoy mo yung hotel. Pag may nalibre siya ganito, and also be instructed to teach fully, instruct to accustom to one thing. So Apostle Paul instructed in everywhere in all things. So baga sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga bagay. Sometimes nilalagay tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa mga bawat pagkakataon na to para matutuho tayo. And as we learn it, we enjoy also the learn to give. Kasi ay, nalagpasan ko to. Next time, alam ko na yung gagawin. So may mga circumstances talaga that allowed us to be in. But what's the secret behind all this? Sabi nga, not because Paul is not a super Christian, not because Apostle Paul is super Christian. Ito po yung key, bakit na nalagpas, he become victorious. Because the power to be content in all circumstances comes from Jesus Christ. Nagmumula po, yung ugali po natin pagiging kontento in all circumstances comes from Jesus Christ. Ang sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me.
He depended on God alone who could strengthen him and sustain him in all situations. Sabihin, Panginoon po ang nagsusustain sa atin. Nasabi po sa isa pang verse, because the provision to be abound comes from God's supply. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Sabi po dito, all your need, hindi po all your want. Okay? According to His riches and glory by Christ Jesus. Kasi minsan po, narong context ko ibibigay natin ang Panginoon gusto ko, hindi. All your need. Kaya sabi ni Apostle Paul, my God means he has a personal relationship with God, personally experienced God. Not according to him means his own strength, power, and riches, but according to his riches in glory. Yun yung riches ng Panginoon, inexhaustible. Hindi mauubos, hindi mapapagod, hindi magsasawa. Paul chose to be victorious despite the odds and his situation because, and also we too, we can be victorious first if we can be victors if we learn to obey God and His Word. So ano ba yung sasabi sa ng Panginoon? Give what is due to God. Give your tithes. Seek the Lord. Sabi nga ng Proverbs, di ba? All thine increase, dahil ibibigay mo sa Panginoon. Pagkakatiwala mo lahat sa Kanya. Lahat ng blessing mo. Sabi ng Proverbs 3, 9, and 10, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. So shall the barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Na-experience mo yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. First and foremost, we have to learn how to give. And we can be victorious or we can be victor if we learn to trust God in His Word by allowing Him to work in our situation and what we have. Hindi kasi tayo pare-para sa sitwasyon. So whatever situation you're in, God has always a way out. See where God is leading you to go. Obey the Lord. As you obey the Lord, God will open doors and situations for you to work it out. And as you trust God in everything that you do, you'll see how the Lord provides for you. Nung una po, when God has called me to become a missionary, kasi full-time na ako, kasi I'm depending sa lagit ng church. So I've been just receiving 1/4 lang siguro po nung natatanggap ko sa labas before, but it's okay. And when we become missionaries, my wife also has to quit her job. So wala na lahat talaga. Ini-strip po sa amin ng Panginoon isa-isa yung mga bagay na pinagtitiwalaan namin. First ako, tapos pangalawa yung business ko. Tapos ito na, pumasok na po yung pagkakataon na we have to be a missionary, we surrender ourselves. Sabi ko sa pastor ko, Pastor, baka naman pwede magtrabaho si Mrs. Total, ako naman humaharap sa tao, ako mag-preach. Nireview ako ng pastor ko, you want to be a missionary but you don't trust God to provide for you. Sabi ko naman kay pastor, sige po pastor. Resign. Bukas mag-resign si Mrs. So my wife resigned. So we trust God. You know what? God is good. The moment we resign, few months after, kasi nag-rent po kami na ng 15,000 a month na bahay. Tapos nag-aaral na din si Johan noon sa isang school. So lahat yun, siyempre, dapat ma-shoulder. Alam niyo po, because of the decision that we made, meron pong isang member ng church, i-shoulder po yung finances po ng education ni Johan. At yung dati po kami umuupa ng 15,000 dahil yung sister ko po, pinless po siya, nakapunta po siya ng school. Yung bahay niya sa Cavite, wala nang nakatira, binigay niya na po sa amin. So dati umuupa po kami sa Parañaque ng 15, yes, that's a little distance sa Cavite, pero yun po, binigay niya na po sa amin. So, all things work out for good. Sometimes we are afraid to step out of faith. But the moment we step out, like Abraham, hindi naman sabi Panginoon, you go to the land where I lead you, diba? Alam na ba niya agad na doon? Step by step. As the Lord tests, as a step of faith, the Lord bless, the Lord reveals. Kasi kung lahat po papakita ng Panginoon, wala na pong faith. God operates through faith. Diba? Without faith, it's impossible to please Him. So dapat there's a step of faith. Ganun din po kami. In every step of the way, we see to it. Pag nag-ooperate kami no longer about wala nang faith, ay teka lang. We have to think about it. We have to pray about it. Kasi in our own strength, in our own will, kasi pwede. But kailangan po papasok po yung faith. So, ganoon din po sana tayo. The question is, what your condition right now? Ano po yung sitwasyon mo ngayon? Pero how do you face it? Do you consider yourself a victor or victorious? Or you consider yourself a victim? Hopefully, huwag na tayo dun sa victim. Allow God to work in our life. Let us be victors. So what are motivation for giving? Okay, giving should make us rejoicing, not resentful. Giving should make us victors and not victim. And last, giving should make us worshiper and not a warrior. Warrior.
Sabi ng verse 18, "But I have all in abound, and I am full, having received Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God." Ang sabi po dito, Paul called the Philippian gift an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung term po na yan, na Philippian odor of sweet smell, a term comes out from the Old Testament where they describe the sacrifice that the worshiper offered to God. Na every time yung mga worshiper po, they offered something to God, diba? They killed animals, and they offered to God, they called it sweet smell, sweet smelling savor. They also use that in New Testament to describe Christ offering Himself for our sin. Sabi po yan sa Ephesians 5:1 and 2. "Be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also had loved us, and had given Himself for us," sabi po dito, "an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor." So yung offering na binibigay po na sa Panginoon, every time we give it to God, is like a sweet smelling savor sa akin. The same thing that Christ did for us. Every time we give an offering, we are not giving it to a person, we're giving it to God as an offering. Kaya po bibigay po tayo, it's a form of our worship as well. As we sing, it's a worship to God. As we gather together, it's a worship for God. As we give also, it's a form of worship to God. So every time you give, you don't give it to the person, you give it to God as a form of our worship. And imagine this afternoon, kung Panginoon kaya, kung tayo minsan kasi may usher, tinataguan natin yung usher, dito yung usher. Nangluyo po, mag-aayos ng sinitaso, kaya pupunta ng CR. Kung Panginoon kaya mismo yung lalapit isa-isa, dala-dala ng Panginoon yung offering box natin. Higit natin Panginoon with tears and hindi na kaya magbigay. He gave Himself as a sweet smelling savor sa atin, sacrifice, He sacrificed Himself. Amen. Kaya tayo nga nag-i-enjoy ngayon sa buhay kasama natin, somehow may nagmahal sa atin to care enough for us to share to us the gospel. How about us? Are we sitting there lang na hihito sa atin yung blessing? Dapat hindi hihito sa atin yung blessing. We also share to other people the blessing that you have as a Christian. That's why we send out missionaries, that's why we support missionaries, so that yung mga tao dapat makarinig din sa iba't ibang dako ng lugar, makarinig din ng Ebanghelyo. Para sila din, ma-enjoy din na rin na-enjoy natin. That we have blessings from God, we have security in heaven, security in Christ, we have a relationship to enjoy with the Lord Jesus Christ, and the blessing of being a Christian, na sila din na-enjoy din nila. And hopefully we do the same. Sabi nga ng verse 20, at the end, "Now unto God and our Father be glory forever and ever, amen." If our giving is done as an act of worship to glorify God, then we would not advertise it. Hindi mo kailangan pagsabihin na, "Uy, nagbigay ako ng 10 million sa open na yun." And di ba sabi ng Bible, whatever your left hand do, huwag mong hayaan yung right hand na malaman. Sabihin, huwag mong ipagsabi. Do it with the right motive, with the right heart. Do it for God. If you really do it for God, you don't have to need na, galing mo, brother. Ang galing mo, sister. Hindi na. God knows, because God is the one who keep the record. God is the one who account. So we are more concerned what God says than what man says. And hopefully we do the same. So this afternoon, as we learn this, will you be rejoicing like Paul, knowing that this church is walking in their Christian life because of their giving? More than the physical concern, nakita natin yung what the gift represents. Is the concern for the soul and the concern for the lost. As they love also for Paul as a support. Will you be victors, knowing that God is the one who gives us life, who provides for us? Are we afraid to trust God fully of what we have, or you will become victim? And third, will you make you a worshiper? Hopefully, as we give, "Lord, this is my form of worship to you. Allow me to worship you in this way, by giving this amount. As I promised to you, I'll give it to you." And as we become faithful, as the Lord has promised, we continue to do. Hindi po ito prosperity bless pa rin. Sometimes the Lord bless us not only materially. Yung hindi ka lang gumagastos, yung hindi ka nagkakasakit, yung wala ka mga expenses na dumating sa buhay mo, kasi alam mo Panginoon wala ka, at yun lang sapat lang for you. Sometimes God spared us through those things. But the moment you use that what is not intended for you, parang nakita mo rin how the Lord also retribute. Kukunin nyo sa'yo. Yung mga tithes na tinatago mo, sabi ng Bible, magnanakaw. Ang problema ko po pala sa bahasan, yung Bible nila is Al-Kitab. They call it Al-Kitab. It based from NIV.
So sometimes, pag ginagamit ko siya, hindi ko siya ginagamit. Nakita ko, pag aral ko ng verse nila, ang ginamit nilang word sa Malakay 3:10, instead of stealing, ang ginamit nila nanloloko. Iba ang nanloloko sa nagnanakaw. So you really have to study. Sometimes, ang daming verses ng Bible doon na watered down because of the translation. And we praise and thank the Lord na tayo dito sa Pilipinas, we are openly free to have worship, openly free makapag-saturation, mag-knock on doors. Doon hindi po basta-basta. You really have to earn and get a relationship or fellowship with the people before you could actually share fully the gospel. So you pray for us and hopefully we continue to honor the Lord to our work there. And tayo din, we learn also to learn from the Philippians. Ano gusto matutunan natin ni Apostle Paul sa experience namin with the Philippi, na we rejoice and not resent, that we become victors in our situation, not victim, and will give our best to honor God as a form of our worship as we give our offering to the Lord. I hope and pray ito po yung naging pagpapala sa atin this afternoon. Let's pray. Lord, again, thank you for once again for this afternoon you've given to us. Thank you for the blessing that we will be studying thy word. I do pray that continue to bless Christ Saves Bible Baptist Mission to continue sa pangunguna po ng Pastor Ken Garcia and mga Panginoon na patuloy pong gamitin ang church na ito, ang mga tao ko ito, mga anak po mga sa lugar na ito na magningning bilang patotoo at bilang buhay na halimbawa po para sa lahat po ng mga tao dito. At pagdalangin po namin sa magkali sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo po tayong lahat habang nakatikit ng mga lahat. Invitation song. So napakinggan po natin. Sa invitation ng mga missionary, hindi po basta-basta. Kumusta ba tayo sa ating buhay Kristiyano naman? Sila po, mayroong mga sacrifices talaga sa ministry. Meron talaga tayong iiwan ng mga bagay-bagay na iniisip mo mahalaga sa iyo. Pero para sa Panginoon na sinasabi mo mahalaga, gagawin mo yun. Kung titignan ba yung mga sakripisyo natin para sa Panginoon, katulad ng sinabi, kung si Kristo, siya yung magiging usher dito, siya yung magpapasa ng offering plate. Hindi ba tayo mahihiya sa Kanya na magbibigay? Habang pinapasa niya, makikita mo, duguan yung kamay niya para iligtas ka lang yan. Ano pa ba yung pwede natin mareklamo sa Panginoon sa dami ng mga bagay na ginawa niya para sa church sa Galatia, binigay nila yung buhay nila bago yung bulsa. Kaya naging madali na susunod na lang yung sa laman ng bulsa niya. O tayo, kumusta ba tayo sa bibigay natin sa Panginoon? Mabigat ba? Bakit pag sa loob ng simbahan, napakabigat na magbigay tayo para sa Panginoon. Pero pag meron tayong ibang gastusin, napakadali lang. Kaya sinabi ko sa inyo noon, yung 1,000 pag binigay mo sa church, parang napakalaki. Pero yung 1,000 pag bili mo ng mga gadgets mo o yung mga bagay na gusto mong gawin, napaka-konti lang. Kulang pa ka. Wala ka nga mabibili mo sa cellphone ng tag 1,000. Bakit kaya ganun? Marami mga Kristiyano na yung para sa Panginoon, parang tinitipid. Para sa Panginoon, parang ang laki-laki ng sakripisyo mo. Para sa Panginoon, parang ang dami pa natin mga iba't ibang reklamo. Pwede ba sa ating buhay Kristiyano? Kung magtapal tayo talaga sa Panginoon, kung totoo na mahal mo yung Panginoon, gagawin mo yung the best mo para sa Panginoon. May mga kasalanan na patuloy na ginagawa ka, iwan mo yun. Kaya hindi tandaan niyo po, pagpatuloy tayo sa mga kasalanan, hindi pagpapalain yung tahanan mo, yung pamilya mo. Kahit pray ka ng pray, hindi sasagutin ng Panginoon yung mga
panalangin po natin ito. Kaya iiwas natin yung sarili natin sa kasalanan at paglingkuran na natin ang tapat ng Panginoon. So po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan po namin na missionary po si Pastor Joseph. Salamat Lord sa kanyang buhay. Salamat Lord sa napakinggan po namin ng preaching. Tulungan niyo po kami yung mga sakripisyong halimbawa po na kami naman Lord na maayos yung buhay namin dito sa Pilipinas. Opo, minsan mainit pero wala man sinabi yun sa lugar ng Indonesia. Tapos kami Lord, minsan mareklamo pa. Tulungan niyo po kami Lord na mabuksan yung mga mata namin na yung buhay Kristyano namin, seryosohin namin. Kasi marami pang mga tao na hindi pa po kayo kilala bilang sarili po nilang tagapagligtas. At kawawa po sila Lord kung balang araw, impyerno rin yung pupuntahan po nila. Panginoon, kayo pong kumilos, gumawa sa aming pong buhay. Nalaliman pa po namin yung aming pong buhay Kristyano at mas maramdaman pa po namin yung presensya niyo po sa aming pong buhay. Mapurihan po kayo Lord sa lahat ng itos. Pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, mag-pray lang tayo sa ating offering po. Itong offering naman na ito para doon sa sasakyan na ginagastos po natin. At least kung meron man nangyari na po is meron tayong panggastos. Pero kung bisita po kayo, wala pong bayad. Ulitin po yung mga pagpunta nyo dito, pati kinain nyo kung hindi natin kayo sinisingay o naman. Po. Gusto lang namin yung bawat isa na matuto magbigay para sa Panginoon. Okay po? Sige, ilingin ko si Kuya Paul. Si Kuya Paul, pag-pray nyo nga po yung ating offering. Yes, Lord. Salamat, Lord. Nag-pray po ang aming offering. Sana, Lord, nagamit po namin marami po kami matulungan. Maayos po namin sa sakyan para po sa sakyan, Lord. Pray nyo po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito sa ito. Okay, so habang pinapasa yung offering, meron po ba nakapagdala ng bisita? Sophie po. Si Sophie. Si Sophia. Okay, meron siya. Okay, so meron tayong points dito. Meron kami Great Commission campaign. So, sino yung nakapagdala ng bisita, meron siyang 500 points. The first time, second time, 200 points. Third time, 100 points. And 50. Okay, sino ba? Sophia tsaka sa Sophia po. Okay. Umapin na po yung teacher. Opo, Okay, so sino nagdala? Si Mia daw, ano po? Okay. Okay, so si Mia, 500 points yun, no? Okay, Pero pa po ba na nagdala? Oh, Sir Jonathan, no? Okay, so si Sir Jonathan, meron sila 500 points din kasi si yung anak ni Sir Jonathan. Okay, so strawberry. O yung babae. Ako. Sino bibigay? Ulit naman. Si Ate Maylin, dikit natin kay Ate Maylin. Ate Maylin, punta po kayo dito. Dikit kayo. Sige, Sir Jonathan. Kinain na ni Agad daw. Kinain yung apple. Ito? Ay, strawberry. 500 daw. Okay, hanapin muna namin yung apple na po. Doon sa ano, meron ba? Brother Jan, doon sa parang drawer dyan.
500 points. Meron ba? Apple. Okay. Sige, mag-print na lang po kami muna. Naubusan ng apple na po. Okay, so nag-lesson po ba yung preaching? Na po? Okay, so meron tayong certificate of appreciation. So, ito na po is presented to missionary Joseph Apillanes for preaching God's Word and for being a blessing to us during our Sunday worship services at Christ Saves Bible Baptist Mission. We thank you for encouraging us to continue in our faith and ministry as we serve our God. Thank you for surrendering your life to preach and teach the Word of God, even this third day of March in the year of our Lord at San Pablo Libutan, San Simon, Pampanga. Okay? Tawagin po natin si Pastor Joseph ang kasama natin. Amen. Okay, so thank you po sa inyo lahat. Mag-closing tayo ng prayer na po. Salamat po sa pag-stay niyo po. No? Tapos na po tayo. Tutumanan ng kapatid natin mamaya. Okay? So pray po tayo. Ano na tapos po na kayo po? Ano? Wala na. Okay? So pray po tayo. Let's pray, Lord. Salamat po sa napakinggan po namin. Ang salita po ninyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na yung aming Christian life, yung buhay Kristiyano namin, patuloy po namin, Lord, para po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na yung lagi po namin ma-realize sa aming pong buhay. Marami pa pong taong hindi pa po kayo kilala bilang sarili po nilang tagapagligtas. At gawan namin po ng paraan para yung mga taong ito ay makilala po. Panginoon, dinadalayan ko po yung bawat isa na nandito, mangusap po kayo sa kanilang pong puso. Next Sunday ay magpo-commit po kami sa inyo, mga member po dito, magbigay para po sa inyong gawain. Magpurihan po kayo, Lord, sa lahat ng mga bagay na mangyayari. Gabayin niyo rin po yung bawat isa sa kanilang pong pag-uwi. Bigyan niyo po sila ng pagpapala, Lord, na makita po nila pag isang taon nagbibigay po ng oras para po sa inyo, pag binigay nila yung araw ng linggo para po sa inyo, ay doon po yung meron pong pagpapala sa kanilang po. Papurihan po kayo, Lord, sa lahat po na nangyari. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you po sa inyo lahat, and God bless po.